Basketball Universe Philippines. I'm Renduri from Euratech Stream. Hello, Basketball Universe Philippines. My name is Thủy Hằng, Hanoi, Hanoi Bay, Habigos. Mabuhay teammates! Ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Dumating sa point na ayoko makakita ng bola. Wow! Ayoko makakita ng bola kasi parang, alam mo yun, parang galit ako eh. Alam mo yun, parang may dinadala ka. Pero siyempre ang kalaban mo, sarili mo na eh. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Siguro, Kiko, simulan natin doon sa pagkabata mo. Plinano mo ba na maging basketball yung career mo? Sa totoo lang, Sir Bill, wala talaga at all. Alam mo naman, siyempre, nung mga bata pa kami. I mean, hindi mo naisip yun eh. Laro-laro ka lang dyan. Yung mga larong bata sa kalye. Wala, kasi late bloomer talaga ako, Sir Bill eh. Kaya, nung time na nasa FEU na ako, parang doon ko lang talaga na-absorb na parang pwede. So, parang sinabi ko sa sarili ko, tingin ko meron naman chance na siguro kailangan ko lang talagang pagsipagan, pagbutihin. Why not? Diba? Okay. Nagplano ka ba na papasok ng PBA o dahil may MBA doon ka muna napunta sa Pasig Rizal Pirates? Actually, nung naglaro ako ng FEU, na nag-champion kami, meron pa akong last year. Okay. So, it so happen na ang merong MBA that time. So sabi ko, and then, ang negosyo namin ng pamilya is kami yung sikat pa kasi yung Marikina shoes. So isa kami sa mga manufacturer talaga. Pero small lang. So, nung time na yon hanggang sa bumagsak yung negosyo, para sabi ko, it's about time na parang kailangan ko na rin siguro kumilos. And then merong offer naman. So, ganun na nangyari. Pero siyempre, kung meron pa rin sana maibabalik pa lang, iba rin kasi talaga yung ibang spirit ang school eh. Oo, di ba? Tama. So, nung time na yun, although kami pa rin naman ang lumaban ng championship, and then kami kasi nag-champion nung 97, kami pa rin lumaban ng championship, may chance pa rin naman. Yun ang doon. Pero siyempre, siguro talaga, yun ang tinadaanan ng panahon eh. Kaya kailangan kumita na. Yes. Hindi ka ba kinakabahan nun lalong-lalo na pag San Juan ang kalaban na madalas may batuhan, may nag-aaway. Hindi ka ba natatakot nun? Ano, Sir Bill, sanay na tayo sa ganyan. Umpisa pa lang sa mga street ball, di ba? Mga pustahan lang ng mga ice tubig, nagkakasuntukan na nga eh. Pero it's fun yung rivalry. Alam mo yun, yung competition. Yes. And then, kaya nung kada talaga laban namin ng San Juan, talagang full pack yung arena eh. Katuwa naman. What was it like for you na first time mo mag-pro tapos kung saan ka nakakarating sa Pilipinas? Sobrang grateful talaga. I mean, siyempre dahil sa basketball, na-experience mo yung mga ganyang bagay for free. At the same time, ginagawa mo yung pagmamahal mo sa trabaho mo. Yun ang pinaka-importante para sa akin doon eh. Kumbaga yung mga biyahe, bonus na lang yan. Pero talaga sobrang nag-enjoy ako. Ano ang nagbukas ng pinto sa'yo para makapag-PBA? Noong MBA days, gusto nila ako i-extend. Tawag dito, ayoko. Okay. Kasi meron para akong 2 years. Sabi ko, gusto ko na magpa-draft. Okay. Kasi siyempre, PBA is PBA eh. Di ba? Pero nakasigurado ka ba na makakapasok ka ng PBA? Wala. Wow. Wala. Pero, alam ko meron chance. Okay. Yun ang ko eh. May laban. Yun ang may laban. So, why not i-try, di ba? So, ang nangyari, napa-extend ako ng Pasig Pirates. Okay. Na-convince nila ako doon.
Pero sad to say, yung 3 years na extension ko, hindi umabot ako ng 1 year. Okay. Dahil nag-disband ng halos ang NBA. And then nagkaroon ng problema ang Pasig Pirates. Kami nila Bong Alvarez that time. Guido Babilonia. Guido, Diba? Sila Dorian Peña. Sila Jonathan De Guzman, Patrick Benedicto, Warren Ibanez. Yan yung mga grupo namin eh. Okay. So, nung nakapag-PBA ka na, what did you want to prove nung nakapasok ka sa PBA? Simple lang. Alam mo na kaya ko makipag-compete. So, Yun lang. wala kang goal na mga award, championship, wala. Wala eh. Kasi yung the fact na nakapasok ka doon at the highest level, sobrang saya ko na eh. Ngayon, kailangan mo lang talagang i-prove na talagang you deserve the spot. You belong. You belong. Yun ang ano naman doon, ang labanan noon. Eh. Siyempre, lalo na ngayon, napakaraming players. Diba? Inabutan na namin doon. Nung time namin na 2001 batch namin, nila Willie Miller yan, nila Kagiwa, right? Ang dami na. Yun yung isa sa mga, alam ko, sa history ng PBA draft na hanggang 8 rounds, talagang pwede pa talaga yung mga players. Malalim, no? Malalim na malalim. So, yun nga, tawag dito, I'm grateful at tawag dito nakapasama pa tayo doon sa first round and then 6 overall pick. Wow. So, nakakatuwa naman. And at the same time, yan na rin yung dumami na yung PhilAm. What was your feeling about it? Kasi yung mga iba, some of the older players, ayaw nila ng PhilAm. No? Sina JB Yango, si Marlo Aquino, ayaw nila ng PhilAm. Ikaw, what was your feeling on that? Sa akin kasi parang unfair doon sa mga Pinoy. Okay. Diba? Okay lang naman talaga kung Totoo. lehitimo ka. Right? So kami nga nung time nasa Santa Lucia days, alam mo naman tawag dito, Boss Buddy Encarnado, talagang siya yung isa sa mga talagang nag-oppose niyan, di ba? Pero kagaya ng sinabi ko, kawawa yung mga Pilipino na talagang deserve din nila yung spot. And then, pagdating doon sa treatment, iba pa rin. Di ba? Ang laki ng sweldo nila, yung special treatment nila. Pero ito yung supposed to be na dapat sila yung naglalaro para dito. Yung mga ganun ba? At that time, yan na rin siguro yung yung medyo shaky yung national team natin noon. Kasi di ba, 1990, nilampaso tayo ng China. Ikaw ba, nangarap ka ba to represent the country nung panahon na open na yung basketball? Pangarap, pero alam ko na parang Malabo. ang hirap abutin. Okay. Parang gano'n. Sa dami ng magagaling na players eh. Alam naman natin yun eh, di ba? Alam mo na parang alam mo much deserve itong player ito yung spot na yun. Pero syempre, wala namang masamang mangarap eh. Di ba? Walang gastos. Walang gastos. Okay. Nung nakapag-champion ka sa PBA, what was that like? Paano yung build-up dun sa championship hanggang sa manalo kayo? Kasi yun yata yung unang championship ng Santa Lucia, di ba? Kasi Yes. blanco sila the rest of the way eh. No? Yes, kami nila, tawag dito, sino ba tong import namin? Si Damian Owens. Okay. Yeah. Pag titingnan mo, parang akala mo, Bubugoy-bugoy lang. bubugoy-bugoy lang, di ba? Pero ang tamo naman yung matchup na, sila Lamont Strotter na talaga mga veterano na. Pero isipin mo, first time niya maglaro dito. Pero doon mo talaga din ma-realize na talagang hindi kakayanin ng isang player. It's a total team effort talaga nung nangyari na yun. Sa locals, yun ang kaya sarap ng pakiramdam. Alam mo yun, although siyempre, modesty aside, although yung champion, iba yung PBA. Pero experience, lalo na sa school, FEU, particular. Di ba? Para mapuno mo yung arena, ang areneta, and then cheering for you, iba yung spirit eh. Tsaka once in a lifetime yun. Yes, once in a lifetime. And then syempre, PBA,
ito na yung talagang professional na eh. Talagang hanap buhay mo na to eh. Di ba? Iba yung represent mo yung school. And then ito naman, siyempre, kailangan mo pagigihin dahil ito na yung future mo nakasalalay na rin eh. Right? Did you have a plan na kung gaano katagal ka maglalaro sa PBA? Ako kasi ang naging mentalidad ko noon, sabi ko, hanggat kaya ko lumaro. Okay. Yeah, kasi ako, nung time na yun, gusto ko maisip ng mga team owners na every penny na sinusweldo nila sa akin is tapatan ko ng serbisyo ko. Nice. Yun ang palaging nagiging prinsipyo ko eh. Kaya yun naman, kada tayo gagamitin na sa game, kahit ilang minuto yan, basta laban lang tayo. At least importante, meron tayong maitulong dun sa team every game. Tsaka naalala ko, nagkita pa tayo minsan sa track oval ng Ultra eh. No? Nagsa-sled exercises ka dun eh. Sabi ko, iba talaga ang work ethic na kailangan pag pro ka na. Yes. Sobra yung akala kasi ng ibang mga bata, especially, ganun kadali eh. 'Di ba? Pero talagang sobra yung dapat na maging determination mo para diyan pag yung hard work para makasabay ka doon sa highest level. Hindi lang basta mapasama lang eh. 'Di ba? Iba yung talagang alam mo yung nag-excel ka rin, 'di ba? Kaya kailangan talagang paghandaan mo. Paano ka naman napunta sa ibang bansa na mag-basketball? Lalong-lalo na Brunei. Sino ba pumunta ng Brunei para mag-basketball? Actually, nakakatuwa nga yung istorya na yan, Sir Bill eh. Nung naglaro ako ng 1 year sa Red Bull, ongoing yung season natin nun sa PBA. So, actually, ang management, meron silang ino-offer sa akin na extension. Okay. Pero during that time, wala naman silang maibigay sa akin na figures. So, and then si Boss Danny Espiritu ang agent ko noon. So hanggang sa lumipas, natapos yung kontrata, para hindi na kami nagkaroon ng negotiation at all. Hanggang sa dumating yung halos mabuo na lahat ng teams. So parang alam mo na parang na-left behind ka ba? So siyempre, hindi lang naman ako naka-experience dito. Marami, especially dun sa mga Red Bull players din, na parang kakalungkot lang. Kasi siyempre, alam mo yung binibigay mo lahat din para sa team. And then, ano ba naman yung sabihin ka, kahit papaano naman na harap ka na ng team, okay lang, mas maaga. Di ba? Kasi nung time na yon, alam ko naman sa sarili ko na pwede pa naman eh. And sa tingin ko, noong career ko sa buong PBA, isa yung Red Bull na masasabi ko na talagang isa sa pinakamagandang nilaro ko sa buong career ko. Siyempre naman. Yeng Yao, siyempre. Siyempre. Tapos, paano ka napadpad ng Brunei? Ito na ngayon. Na-lay off ako ng siguro mga 1 taon mahigit. Okay. Kasi nga, sabi ko nga nun, parang siguro, masasabi mo na parang na-depress ka na rin. Kasi alam mo naman, kaya mo pa eh. No. Di ba? Tas ganun na lang ang parang naging treatment sa'yo. Walang kumuha sa'yo. Walang kumuha sa'yo. Not actually, talagang walang kumuha. Kasi wala nang time. Lumipas na. Lumipas na sabihin, wala nang tryouts eh. Mag-uumpisa na eh. Di ba? Hindi na ako nakaikot. So, nung time na yun, wala na talaga akong chance. So, ito na yung nangyari. Since nung time na yun, may negosyo naman kami, and then si Mrs. yung nasa Citibank that time. So, sabi niya, since ano ka naman, wala ka na naman muna gagawin, tulungan mo na lang na ako. Hanggang doon na nangyari, hanggang sa medyo nag-overweight ako. And ito na ngayon, hanggang sa, kaya naman ako bumalik, dumating sa point na, ayoko makakita ng bola. Wow. Ayoko makakita ng bola kasi parang, alam mo yun, parang galit ako eh. Alam mo yun, parang may dinadala ka. Pero siyempre ang kalaban mo, sarili mo na eh. So, kaya naman ako nakabalik.
Kasi siyempre, parang na-overweight ako, pa-check up ako. Doon na lumabas, cholesterol ko, fatty liver, ganyan. O, kailangan mong mag-diet. Talagang medyo... Siyempre, natakot ako. Bata pa ako noon eh. Di ba? Kaya doon naman ako nag-start. Hanggang sa ang hirap. Alam mo naman, pagka mag-uumpisa ka from zero, napakahirap bumalik. Hanggang sa unti-unti, halos nakabalik ako. Na-condition naman din ako noon. Nakapag-trial pa ako sa Raynor Shine that time. Well coat pa, kung di ako nagkakamali. Wow. Hanggang sa parang nagkaroon kami ng final cut. Andun pa din ako. Okay. So, I mean, Buhay pa. buhay pa. Medyo kumikigig pa eh. Hanggang sa nakatako. Sila Eddie Laure ang player that time noon. Yeah. So, tawag dito, yun naman yung nagkaroon ng opening ang ABL. Eh si Coach Bong Ramos is gusto niyang kuhanin si Eddie Laure. Okay. Sabi niya gano'n, may kontrata pa ako, coach. Sabi niya gano'n, try mo si Kiko. Sabi niya gano'n, kung medyo kondisyon na si Kiko. Sabi niya gano'n. So, tawag sa akin si Coach Bong. Eh, siyempre, di naman ako sanay ng bumiyahin na talaga na matatagal eh. Basta sabi ni Coach Bong, Kiko, gusto mo bang sumama sa akin? Saan? Eh, merong ano sa Brunei, yung ABL. Sabi gano'n. Sabi ko, gano'ng katagal? Months, sabi gano'n. Pwede ba, coach, kausapin ko muna si Mrs. Sabi gano'n. O sige, siguro wala pa, kinahaponan, di pa nagagabi. Ano desisyon mo? Nagmamadali na. Kasi kailangan niya na talaga makabuo eh. Oo. So, sabi ko kay Mrs., ano Lars, ikaw naman talagang gusto mo eh. Kaya gano'n lang din kami na nakapag-decide. Kaya sabi ko, si coach, sama ako. Kaya magkakasama kami nila Don Camaso at saka ni Leo Abinido that time. Okay. It's a different experience. Siyempre, yung culture nila ron. And there's nothing to do. Yes! Sa totoo lang talaga. Diba? Pati yung cable sa TV, pinapatay pagdating gabi. Diba? Tapos, walang baboy. Mga Pinoy lang yata kumakain ng baboy dun eh. So, hindi kayo nabagot? Ang kagandahan lang kasi magkakasama kami tatlo. Sa bagay. Pinoy. Tapos si coach, parang kapitbahay lang din namin. Kasi nakatira kami sa Executive Village eh. Tapos yung isang parang staff namin na Pilipino rin. So kami lang din minsan nagkukulitan. Pero siyempre, alam mo naman ang purpose mo kung bakit ka nandyan eh. Trabaho lang, di ba? Pero, yun nga, hanggang sa, ang pinaka-routine mo lang talaga doon, ensayo, Yeah. extra workout mo, pinaka-mall namin doon, grocery store. Ikot-ikot lang, yun na yun. Tapos isa lang yung Starbucks. Yes. Yung McDo yata, isa lang. Yung Jollibee, 3. Yes. Oo. Okay din, hanggang sa, nung experience namin doon, siyempre may mga Pinoy community doon. Nung unang dating namin, siyempre parang, Kaya artista. siyempre, parang sinusukat ka pa nung lalo na especially yung mga Pinoy. Hindi naman deserve yung mga ganyan, ganito. Mas magagaling pa yung mga ganyan, ganito. Ayun, hanggang sa yung mga haters namin, kalaunan, sila na rin yung mga, mga fanatic namin doon. Nice. Nakakatuwa kasi siyempre nung, alam mo naman ang mundo ng basketball sa Brunei, talagang, di ba? Nothing against doon sa Brunei, pero siyempre, malayo pa talaga. Malayo pa. Okay. When did you, after Brunei, nakapag-Indonesia ka pa? When did you, paano nangyari yun? Eto na naman din ang istorya ng Sir Bill. Di natapos yung kontrata namin sa Brunei. So si Coach Bong, Na naman. na naman ang dahilan, sinasabi niya na isa yung magko-coach. Eh di siyempre, nauna na ako doon. Dinala niya na ako doon. Malay ko ba doon sa Indonesia? Sino ba ang, di ba? Kalaunan, hindi pala siya tutuloy. Ay, nako. Ewan ko kung ano yung naging problema doon na, ewan ko kung kontrata ba or parang ano na nangyari. Kaya ako yung nauna. Kaya ganun ang naging istorya. Pero okay naman din. Nakakasama ko ulit din si Don Camaso naman din noon.
not that time. Tapos, yun na, si Joey Mente. Joey Mente. Si Joey Minty. Oh, Joey Mente. At least, saglit lang nga lang siya doon. Sila Rica, Francis Sanz ata, kung di ako nagkakamali nung time na yun. PCU Boys. Mga PCU boys. Okay din. Okay. Kaya doon naman, experience naman din noon. Wala kang makapaniwala sa akin eh. Diba, alam mo naman yung gym nila doon. Di ba? Andun na yung pinaka-mall. Andun na rin yung siyempre, andun na yung lahat. Restaurant. Hindi na, imagine mo, Sir Bill, hindi ako lumabas doon ng halos isang buwan. Ang pinakalabas ko lang doon, yung jogging lane sa labas ng arena. Doon lang. Sabi, kinaya mo yun? Sabi, okay lang. Siyempre, pagka imbis na igagala mo, tutulog mo na lang. Kasi siyempre, Mapapagastos ka pa. mapapagastos ka. Actually, libre naman din lahat yung mga pagkain eh. Pero siyempre, yung mga extra-extra, talagang gagastos ka. Pero kasi nung time na yun na ABL, kaya hindi ka rin naman din sobrang mababagot dahil home and away yung laro. Totoo. Di ba? Kaya kung tutusin, halos 1 week, alis ka na rin naman ulit eh. 5 days ka lang mag-stay dyan sa tapos alis ka na naman. Pinakamatagal mo doon, 2 weeks. And then, biyahe ka na naman. Nakakalibang. Kaya, okay din yung experience. When did you decide na stop na? Ayaw mo na maglaro ng basketball? Actually, recently lang. Okay. Sabi ko, parang ayoko na. Pagod na ako eh. Yung katawan ko na parang... Matagal na rin mag-recover. Oo, matagal na mag-recover eh. Sabi ko gano'n, ang hirap. Sabi ko gano'n. Tsaka, siguro sa tagal na rin. Totoo. Nanawa na rin ba? Eh di, eto na naman ang nangyari. Kasi alam mo naman, siyempre buhay ng player, di ba? So parang, yung everyday routine mo, talagang puro ka yung physical activity, di ba? Simula yung regular practice mo, and then kailangan mo mag-extra workout, and then pahinga na lang. Yun doon umiikot eh, di ba? And then, biglang suddenly, bigla ka mag-stop. Di ba? Paano mo pupunuin yung oras? Paano po yung oras? O, ito na ngayon, mga kaibigan mo, yaya dito, yaya dyan. Eh, hindi mo napapansin, ang bilis mo lumaki. Kaya sabi nung daughter ko, sabi niya, Daddy, 3 years na yung HMO ko, hindi mo ginagamit, paresign na ako. Sabi gano'n. Hindi na pakinabangan. Hindi na pakinabangan. Sabi ko, hindi, okay lang ako. Hindi na, sabi, Daddy, subukan mo, kasi sayang. Ay, ito na naman. Cholesterol ko na naman, fatty liver na naman ako. Kaya sabi ko, kailangan mo nang maging ano ka muna doon sa katawan mo. So doon na naman ako nag-start ulit. Halos nag-ano ako. Sir Bill, nag-103 kilograms ako. Ganun kabigat. Sabi niya, unti-unti, ngayon mga ano na lang, 100 to... Doon na lang. Hindi, mga nasa 90, 93 na lang naman. Okay. And yung mga anak nyo, was there a plan na pumasok din sila ng basketball? Kasi pati si AA nag-basketball, di ba? Yes. So, what was the plan? Bilang magulang, alam mo, Sir Bill, siyempre, especially sa akin, kumbaga, pride and joy mo yan eh. Pag anak mo na talaga na alam mo, gusto mo na talaga maging pro din, kung talagang hilig niya. At the same time, gusto niya talagang mahigitan niya yung narating mo. Yun naman ang doon. Pero siyempre, ayokong i-force. So, especially yung bunso na lalaki, nahihilig sa gadgets. Pandemic time. Sabi ko sa kanya, sabi ko kay Mrs., sabi ko, makamami eh. Sabi ko, i-introduce ko sa yung basketball. Sabi ko, laro lang tayo, ganun lang. O sabi ko, ganito muna ha. O dribble lang tayo. Parang 11 years old ata siya, no? Okay. Late na rin din siya. Late na rin. 11, 12. Pag dribble niya, umiyak. Habang nag-dribble, nakatingin doon sa mami niya, iyak lang ng iyak. Sabi ko, tigilan mo na. Okay lang yun. Okay. Sabi ko gano'n. Pero, sabi ko, i-limit mo na yan. Unti-unti. So,
dumating yung panahon na yung mga classmates niya sa Ateneo, nahihilig naman din talaga, mahilig sa basketball. Kasi yung ibang mga classmates niya doon, mga players na before. Hanggang sa, syempre, walang ginagawa pandemic. Unti-unti, nakakahiligan niya. Yun na, hanggang sa doon na nag-start yung paglalaro niya na talagang seryoso, mga 12, 13 years old. Yan. So what's the plan ngayon na nagte-training sa Spain yung anak niyo? Basta sabi ko sa kanya, napakaswerte mo kasi nagkaroon ko ng opportunity dyan. Pero that doesn't mean na sigurado ka makakapaglaro ng pro. Sabi ko, ang katwiran ko kasi sa buhay ko, kasi based on my experience, is, nung mga panahon na yun, wala naman kaming mga ganyan eh. Right? Yung mga panahon natin na tawag dito, may mga one-on-one skills coach, merong strength and conditioning, sariling kayod mo lahat yun. Di ba? Pero kayo ngayon, yung ganyan na talagang pagigihan mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero, nasa sayo pa rin yan. It's all up to you dahil isipin mo palagi, napakaraming bata dyan na naghahangad, nagsisipag, determinado dahil gusto marating din na makapaglaro sa school at saka sa pro level, especially sa PBA. Looking back, ano sa tingin mo ang pinakamalaking nagawa para sa ng basketball? Sobra. Kasi lahat ng itong meron kami is part talaga ng basketball eh. Pero siyempre, napakalaking bagay na meron kang katuwang sa buhay, siyempre yung asawa ko. Yeah. Nakabantay. I mean, sa lahat ng pagsisikap, hindi lang din ako na lahat naman totally ito. Kasi kung baga, pagdating sa basketball, nasa pro ko, ako yung parang average or sa player. Si Mrs. naman, in terms of business, doon siya naman yung star player doon. Yeah. Kaya ganyan din kagaling yung wife ko. Kaya tulungan talaga kami. Okay. Wala kami yung tipo na may sweldo mas malaki, mayroong ganito. No, kung ano meron diyan, pagtulungan natin para sa future natin at saka sa mga bata. Salamat. Thank you, Sir Will. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Muli kami isusubaybayan ninyo Lunes at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ang Smart Sports. Laging tandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.